ka. Ang hirap naman kasi tumatawa ka Oh, sorry na rin. Hindi ko kaya mag-resign na walang kapalit na work. Hindi, ayun talaga kasi kung ayaw mo na talaga, hindi ka na rin magtitiis sa isang bagay na parang lalo ka na-stress eh. Na dapat yung trabaho mo parang trabaho lang. Hindi naman sabihin natin nag-chill. Syempre trabaho yun. Parang gusto mo rin yung ginagawa mo. Na pati yung nasa paligid mo, good vibes na. Gaganahan ka magtrabaho kahit mahirap. Sabi nga nila ano yan? Love the work that you do. Parang gano'n. Or like yun nga, parang mahalin mo yung ginagawa mo. Para hindi mo ma-feel na nag-work ka, di ba? Oo, yun nga. Ganun naman talaga dapat. Kasi kung hindi mo naman din mahal yung trabaho mo, hindi mo gusto yung trabaho, hindi ka naman gaganahan magtrabaho. Mangyayari din dyan, hindi ka rin magtatagal. Maghanap ka rin ng iba. Pero kasi minsan hindi naman yung work yung issue. Minsan yung mga ka-work mo mismo yung issue. Ayun. Yung minsan ang ganda na sana ng work mo eh. Kaso yung mga nakapaligid sa iyo, yung mga pabigat. Yung nagpapadown sa'yo lahat. Okay naman yung kung kaya mo siyang kung kaya mo baliwalain yung mga ganong bagay. Okay lang. Kung malakas ka, pero kung mahina ka, na ikaw talaga matatalo, alis at alis ka sa trabaho. Yun na nga lang. Kaya alis na lang din siya. Pero hirap talaga maghanap ng work ngayong pandemic. Ang dami kong kakilala. Wala silang makita. Na kasi itong pandemic naman to, hindi natin inaasahan. Biglaan siyang dumating. Natapos yung mga ibang companies, ibang sabihin natin, resto, kahit anong trabaho, nagbawas sila ng empleyado. Yung iba nagsarado pa, di ba? Kasi nalugi talaga. Bawal lumabas yung mga tao. Lalo na dito sa Pilipinas, puro ECQ, GCQ tayo, hindi mawala-wala yung quarantine. Oo, hindi matapos-tapos eh. Diba? Ayan. Tapos, ang dami pang tao na hindi rin naman kasi mawala yung takot na lalabas sila eh. So, nagiging choosy. Hindi naman choosy, pero mas preferred na nila yun nga, work from home. Yun. Hindi, kahit sino naman, mas preferred na talaga work from home. Siyempre, may isipin mo na lang yung pamilya mo, di ba? Ayaw mo magkasakit, ayaw mo sila mahahawa. Mas okay, nasa bahay ka. Pero, ang mahirap nga lang, paghanap ng trabaho. Oo, yun nga. Kaya Kasi limited lang talaga ang nag-hire ngayon. limited resources lang din. Kaya, connections. Natuwa ako sa isang kong kaibigan na hire siya. Tapos, nakita ko yung post niya sa Facebook. Tapos, nasa site siya. Tapos, sabi ko, may pagawa ka ng work. Kasi, that time, tutulungan ko siya maghanap eh. Tapos, sabi niya, oo daw, nag-on-site na siya. Pero before, naka-work from home. So, paano yung parang na-scam ka? Kasi parang na-scam siya eh. Naka-work from home siya for like 2 months. Tapos, pinasite siya on-site. Oo, pina-on-site na siya. So, parang siya na-scam. Hindi, yun, parang hindi naman siya parang rotating na work from home tapos site, work from home, site. Hindi eh. Ongoing na talaga yun. Ongoing na yung on-site Na mahirap nila. yun. Yun lang. Kasi meron din siyang baby na inalagaan. Mahirap na. Isipin mo yung baby mo talaga. Kaya syempre pag lalabas ka tapos pagka-uwi, hindi mo naman din masasabi. Panahon. Oo. Saka parang naisip ko, dumoble yung gastos kasi iniiwan niya pa yung anak niya dun sa yaya. So parang nagkaroon siya ng binabayaran na additional. Ayun. Saka yung pamasahe niya pa. Imbis na dati naka-work from home siya. Nababantayan niya ang sarili. Oo. Tapos less yung less yung gastos. Hindi siya gabayad for yaya. So parang, ayun. Siguro hindi yung parang naging maganda na cause ng pandemic sa work kasi na-realize natin na mas madaming ang benefits yung pag-work from Oo, home. mas marami talaga. Mas nakakatipid ka. Diba? First of all, yun talaga yung pagtitipid sa pera. Ayun yung pinakakailangan natin, yung magtipid talaga ng pera. Oo, yun nga. So, wala eh. Sabi, naka-bond pa siya 1 year. Bakit ba? Meron kasi naman bonus. So, yung bonus na yun, Okay. for 1 year, hindi siya pwedeng umalis kundi babayaran niya. Oo. Pero sabi niya kung nadedehado na talaga nga rin yung anak niya. Kasi kung napapabayaan yung yaya talaga, isipin mo talaga yung yung baby niya. So, ayun. Ganun. Pero, until now, may mga friends pa rin ako naghahanap. Tinatry ko silang tulungan, kaya
pinapagana yung mga connections, ganyan. Ganun naman talaga. Ang importante lang talaga ngayon magtulungan kahit sino. Oo, pero usually yung advice ko sa kanila, pag may offer, wag mo nang pag-isipan mo pag ano, Grab mo na lang talaga dapat. pag nasa job offer na, kasi doon mo pa lang naman talaga makakita kung ano yung mga compensation, Oo. ano yung mga benefits ng company. Hindi na tayo pwede mamili ng trabaho ngayon, lalo na talaga sa panahon ngayon, di ba? Hirap maghanap ng trabaho. Yung iba nga wala talagang mahanap, nasa bahay na. Sobrang hirap na. Umaasa pa sa gobyerno, ayuda. Eh, hindi Oo. naman lahat nabibigyan. Oo, yun nga, buto sana kung mga Mayor Abby. Kung sana mga taga Makati rin sila, di ba? Maganda kasi ang ano ni Makati talaga. Ayun. So, Pero yun nga, sa iba kasi, mapili sa trabaho, makahanap, nababaan sa sahod, maghanap na naman. At kung kinuha niya na sana ngayon yun, at sana, sumasahod na siya, di ba? Oo, Kaysa kahit sa pa naghahanap paano. pa uli. pwede naman na magtiyaga lang muna, tapos Oo. kapag mga 6 months or 1 year, hanapan lang siya ng Oo. bago. Madali lang naman, hindi naman sabihin natin madali maghanap ng trabaho. Parang siguro kung para sa'yo talaga yung trabaho, lalapit at lalapit yung trabaho sa'yo. Kahit anong mangyari. Oo. Parang magtiyaga ka muna sa isang bagay. Para ano, sabihin natin para mag-grow ka or mapatuloy mo lang yung buhay mo dito eh. Oo, ganun nga. Magkaroon ka ng source of income kahit papaano. Totoo. Minsan, kahit hindi mo alam yung gagawin, go lang, kumbaga fake it till you make it. Nangyari rin sa akin yan na may offer sa aking work. That time kasi nasa galing din akong BPO, nag-experience din akong BPO. Grabe kasi doon walang stop yung pag-support. So, ganun siya. Tapos, gusto ko lang talaga lumabas. Kasi in-offeran ako mag-IT audit. Hindi ko alam kung ano yung IT audit. Walang idea. Kasi Wala engineer, talaga kasi idea. engineer eh, di ba? Wala talaga idea. Siguro kasi kinredit lang nila yung experience ko being professor, ganyan. Kasi nga, more on documentation checking. So, Oo. parang inisip nila, similar lang din sa pag-check daw ng thesis, ganyan. So, ayun. Hindi ko lang natanggap ako eh. Siguro, yung sinuwerte lang din yung company kasi hindi naman talaga skills. Ang paniniwala ng company is, they hire you for the character. Kasi yung skills, pwedeng ibigay yan, mabilis naman. Oo, yun eh. madali lang yun. So yun, swerte. Tapos doon nag-start yung career ko. Pumasok ako sa isang career na walang idea, pero ngayon dito na ako consultant. Ganyan. Nag-grow ka na talaga. Oo. Hindi na ma-reach. Iniwan mo na ako. Hindi naman. Kumbaga, yun nga, maganda rin yung ganung advice na kahit hindi mo alam yung work, go lang. Oo, yun lang. Go lang Kasi talaga. minsan, parang, yun nga, darating at darating siya sa'yo. Tapos yun na pala yung redirection mo. Oo. Kasi pwede mo naman siya matutunan eh. Siyempre, sabihin natin wala kang idea sa trabaho na pinasok mo, di ba? Pero paunti-unti, napag-aaralan mo yun, paano yung steps by steps, kung ano yung responsibilities ng trabaho. Madali lang naman yun kung kaya mo talaga, kung magtsatsaga ka, magsisipag ka. Kasi kung di mo naman gagawin yan, walang mangyayari. Tama. Siyempre, para sa'yo din yan, para sa sarili mo. Ganun nga yun. Saka, lalo sa IT kasi marami namang certification. So, kung supportive naman sa si Oo, company. ang IT kasi talaga malawak kasi. Pati halos lahat ngayon, mga bata ngayon, mga teenagers, sabihin natin mga magka-college, mga senior high, puro IT yung pinagkukuha kasi nakikita nila yung technology natin ngayon, lumalaki talaga. Pati ang in-demand din talaga ngayon is sa IT rin talaga. Ayun, ganun nga talaga din sa basta sa work, minsan look pride ka na lang din kung saan ka mapadpad. Ayun lang din yung parang pinagsisihan ko rin dati na nung nagtrabaho din ako sa government. IT, di ba IT na ako. Parang assistant ako ng administrator, assemble ng hardware, then installing ng mga software, troubleshooting, networking. Masaya naman yung trabaho ko. Yung parang pinagsisihan ko lang, parang hindi ko siya tinuloy talaga. Hindi ko rin masisisi kasi nagkaroon ng family problem. Basta parang nagkasunod-sunod yung problema. Pero siguro kung hindi ako sumuko, pinagpatuloy ko pa rin. Siguro nandun pa rin ako. Pero okay lang naman. At least nawala ako dun, naging professor ako bigla sa isang college.
Yun nga lang sa private side. Siguro maganda din yung nawala sa'yo. Kasi at least na-realize mo na yun pala talaga yung gusto mo i-pursue. Oo. So, yun. Siguro yung mga nawalan ngayon ng work, siguro parang sign din sa kanila na ma-realize nila kung ano ba talaga yung gusto nila. Parang time to think. Parang mag-explore sila ng ibang trabaho naman. Tulad ngayon sa akin nga, IT, tas biglang naging teacher, instructor na. Wala talaga akong idea kung paano magturo, na di ko alam kung ano yung gagawin ko sa mga estudyante. Para yung na-feel ko yung na-feel ng teacher ko dati. Dahil nung estudyante ako, makulit talaga ako, hindi ako nagsisipasok eh. Hirap gawa ng grade. Tapos ako yung naging teacher na sakit sa ulo. So, yung mga karma mo. Oo, bumalik sa akin lahat. Pero in the good side, masaya. Kasi na-experience mo talaga paano yung hirap ng isang guro. Tsaka, ewan ko lang, wala ka pa ata may seminars or trainings for teaching. Wala. Oo, doon na lang din ako nagkaroon ng seminars na mga trainings as a teacher nung teacher na talaga ako yun. Okay. Doon na sunod-sunod. Ako naman kasi before talaga ako teaching certificate program kasi na-inspire ako kay Yang Kumi. Yung Korean? Yung Gokusen. Okay. Oo, sa Gokusen kasi na-inspire ako yung kung paano niya hinahandle yung mga delinquent students. So, yun. Pero moving back to dun sa work nga, na meron akong gusto i-share kasi dun sa teaching certificate program kung paano ko siya nakuha. Dumaan na kami sa school, tapos kasama ko yung mom ko. Gusto ko na mag-inquire about teaching certificate program. Hindi pa ako prepared. Nung pagpunta ko doon, sabi, pwede daw ako mag-enroll, ganyan, mag-exam na daw ako para makakaabot ako sa first sem. Sabi ko sa mama ko, hindi pa ako prepared kasi paano yung schedules ko, paano yung finances. Oh. Pero yung ginawa nanay ko, talagang tumatak sa utak ko yung sabi niya, just take the first step. Bahala na. Parang parang mag-take a risk ka, diba? Oo, take the first step. Siya nag-enroll sa akin for the first sem. Tapos, ayun, natapos ko na. Mas ngayon, licensed professional teacher ako. Diba? Kung hindi mo talaga susubukan, hindi mo masasabi kung ano mangyayari. Saka hindi mo lang kung hanggang saan kay. Kasi yun nga, kaya minsan maganda rin yung hindi mo muna titignan yung buong picture. Ayun. First step lang. Tingnan natin kung saan ka makarating. Kung pag pinandar mo yung kotse, sige, paandarin mo lang. Tingnan natin kung saan ka makarating. Tuloy ka lang, diba? Tuloy lang. Parang keep moving forward na, diba? So, siguro maganda rin yung ma-relate sa work kasi, di ba, yun nga, hindi mo alam. Basta apply ka na apply, parang raffle draw yun eh. Kung saan ka mabunot, di ba? Kung saan ka saswertein talaga. Oo, minsan kasi, kahit di mo line, applyan mo lang din. Oo, kasi may kita naman ng company yung work mo eh. Pag nakita yung resume mo, yung background mo. Sila naman yung lalapit sa'yo. Basta ang importante, magpasa ka lang na magpasa. Oo. May darating din dyan na trabaho. Oo, agree na ako doon. Maganda nga kung may mga ganong HR. Swerte rin ako sa current company ko kasi yung HR nila, talagang nire-profile nila ako. Nakatatlong interview ako for 3 different positions. Para makuha ako. Ang tagal pala ng process nun, no? For interview. Oo, for interview. Kasi 3 posisyon. Tapos, ayun, hanggang sa, na-hire na ako, dito na ako. So, parang, alam mo yun, so yung company, para sa'yo talaga. Kasi yung HR, talagang pinupush ka nila eh. Kasi recently naman, kapatid ko rin, nag-interview din siya. Ang shitty nga kasi, hindi siya nakuha sa posisyon na yun. Tapos, ang sabi sa kanya ng HR, hanap na lang po kayo ng iba pong posisyon na available sa amin. So, parang sabi ko sa kanya, bakit hindi pwedeng i-reprofile ng HR? Kasi alam na nila yung profile mo eh. Dapat alam nila kung saan ka magsaswak. So, yun, minsan swertihan lang din talaga. Kaagapay mo yun sa paghanap ng trabaho ang swerte. Ayun nga. Talaga, kung hindi, syempre, kung yung parang pinasahan mo doon, yung HR, parang sila din yung tutulong sa'yo. Ayun nga. Kaya mahalaga rin yung makakuha ka ng HR na talagang aalagaan ka. Oo. Ayun. Kasi yun nga pag kinalaban mo rin kasi yung HR, mahirap din talaga. Yung sa dati naalala ko yun. Sa work ko ngayon sa government. Sabihin na natin, sa government marami talagang corruption. Hindi naman din, kasi kahit sa private may politics naman din. Meron naman talaga. Parang ayun yung nangyari dun sa HR namin. Kaya parang ang hirap
magtrabaho. Kasi ang dami nilang hinihingi. Ang dami nilang kailangan. Marami sila. Marami silang demands na something. Kasi ang nangyari kasi nun, merong parang isang boss doon sila dumidikit. May mataas ang position na. Eh ako naman, hindi ko rin masabi na yung sa position ko, kaya ako nakapasok doon kasi may rin ako, may backup din ako. Kaya ata sa government, alam ko hindi ka talaga makakapasok kung wala kang backup. Oo. Mahirap Kailangan may connection makapasok ka talaga. talaga. May connection talaga dapat sa loob. Kasi kung wala, 50-50. Kaya di nga natin masabing 50-50. Mahirap talaga makapasok. Kaya nga sinasabi ng iba, puro pamilya na sa loob ng government. Dynasty yan. Oo. Pero ewan ko, siguro kasi trust issue ng government yun. Or like parang yun nga, mas gusto Ayun nila nga. yung mga Kilala na talaga. magkakakilala na Oo. talaga. Kasi parang alam mo na kung paano siya magtrabaho. Parang syempre siya nire-refer mo kaysa sa ibang tao, Kasi di ba? maghanap pa ng iba. Oo, kaysa ibang maghanap ng iba. So, parang gano'n na nga, yung parang masasabi ko na nga lang sa iba na maging matyaga lang sila, pati masipag maghanap ng trabaho. Pati hindi maging mapili, mahirap maging mapili ngayon. Hirap mag-choosing. Nako po. Wala tayong maabutan niya, wala tayong mararating na pag ganyan mapili. Oo, yun nga. Pero balik tayo dun sa may HR. mga HR may Hindi hugot. makamove on may sa hugot HR, pala, no? Sabi no? ko yun to sa May HR, hugot yung sa mga HR na yan no? talaga eh. Sakit sa ulo eh. Hindi naman. Kumbaga, naalala ko lang din kasi dati sa pinagtrabahuhan ko eh. May HR na, ewan ko ba, babae kasi siya. Gusto niya kapag mga lalaki, babae ako. Para may na-encounter din ang ganyan, pero hindi siya babae. LGBT nga siya, bakla, ganun, gay. Sige, kwento mo yun sa'yo. So, ayun nga. So, mas bet niya yung mga lalaki. So, malapit siya sa mga lalaki. Tapos, ang nangyayari sa akin, narinig niya siguro kasi na madalas ako yayain ng mga lalaki sa amin makipag-inuman. Nakipag-inuman kasi ako eh. Tapos, ayun. Tapos, in the end, nung ano yung parang judgment day na kung irregular ako or hindi. Okay. Binigyan na lang niya ako ng papel na hindi na ako regular. Ano yung parang probation ka nun? Oo. So parang okay. Parang hindi man lang ako naka-receive ng questionnaire kung ano nangyari, ganyan. Parang wala man ng coaching muna. Biglang Pero maganda naman yung performance mo nun. okay naman yung performance Sa tingin mo, ko. okay naman. Okay naman, grabe. Hindi naman yung sobrang kulang or something, pero yung feeling ko naging factor din yung ano. Minsan talaga, yun, si HR may hawak ng buhay mo eh. Medyo may pagkabias yung nangyari. Oo, may pagkabayan. Saka yun nga, politics, so ingat lang din. Hirap talaga. Kailangan talaga yung maging HR dyan, yung ano eh, malawak yung isip eh. Oo. Yung parang walang kakampihan, walang pipiliin. Ayun. Favoritism, parang gano'n. Ganun nga. So, Mahirap. ano kwento HR mo? Hindi, ano lang yun, saglit lang ako nun, yung BPO pa ako nun dati. Siguro second work yung BPO din. Kasi first work ko BPO. Second work BPO ulit. Yung HR doon gay. Parang mabilis lang ako mabilis lang ako maka-request kung ano makakailangan. Ginamit mo ng charms mo. Hindi, kung ano yung mga kailangan ko. Mga katanungan sa trabaho, tungkol sa company. Pati kung ano nangyayari sa probation ko, ganun, kung regular ba. Mabilis nung mag-respond. Pero hindi ko siya nakasama ng inuman, ganyan. Doon ko lang din siya nakikita sa company. Yun lang, natutuwa lang din kasi ako dahil So, ikaw yung mabait nag-benefit siya. sa gano'n? Ako yung nag-benefit sa So, gano'n. ako na yung nadihado. Iba-iba Ako talaga. nadihado. Dapat maghanap ka kasi lalaking HR. Para makaano ka rin. Lalaki yung HR sa may ngayon ng company. Oo, alam na. Alam na bakit Kaya ganyan. pala tatlo yung position na in-applyan na. Oo. Hirap naman ito, tatlo yung interview for position. Alam na bakit nandiyan ka Hindi ngayon parang sa feeling ko trabaho. LGBTQ rin siya eh. Paano mo nasabi? Hindi ko alam eh. May doubts ako sa mga feeling ko LGBTQ Parang rin siya. nawawala na tayo tungkol sa trabaho eh. Tungkol na sa Sa HR. HR na tayo eh. Basta yun nga. Speaking of politics din, nalala ko yan. Minsan kailangan mo talaga makibagay.
Oo, makikibagay ka talaga. Ang siguro naging downfall lang sa akin kasi ano rin ako eh. Hindi naman siya totally BP, pero in-house kasi na technical support. Okay. So, ayun. So, lahat sila tuwing pagka-out. Kasi ang shift ko nun, 4 to 11. 4 to 11. Hindi, 2 to 11. Eh, yun yung pagka-out mo na ang sarap uminom, di ba? Oo. Ayan, 11 p.m. So, yan, lahat sila ganyan. Inom na tayo, ganyan. Eh, that time parang hindi pa ako uminom. Kasi first work ko siya. Okay. Eh, mabait ako na estudyante ako, bahay, school lang ako, ganyan. Doon ako natutong uminom. Dahil sa trabaho. Oo, inom ako doon. Tapos, Parang natural lang mga ata talagang mag-inom pag sa trabaho. pero After work? na-realize ko ano rin siya. Kasi tinry ko na i-compare tong dito sa may isa kong experience naman na hindi ako hindi ako sumasamang uminom. Yun yung nadehado ako ng HR. Okay. Tapos dun sa may first work ko, yun, sama ako lagi. So parang ang lapit ko sa management. Kasi lagi akong present sa mga inuman, ganyan. Pero dun sa mga hindi ko sinasamahan na after work, wala, ayun, parang yun nga, nadehado ako. So, feeling ko kailangan din na makisabay, makibagay. Pag ako naman kasi pag siguro bagong trabaho, marami naman nagsasabi hindi naman ako mayroong pakisamahan. Kasi parang friendly nga, nakikipag-usap naman din kagad ako kahit kanino. Parang close na agad, ganyan. Pero hindi yung tipo na mag-open ka sa kanila. Parang kinikilala mo sila. Pero nung so far, okay naman lahat ng trabaho. May mga downsides, pero okay naman kahit pa paano. Masaya. Masaya na medyo malungkot ganun. Ba't may lungkot? Hindi, kasi yun nga, yung may downside. Hindi mawawala talaga yung downside. Yung may toxic talaga na may susulpot bigla. Tulad yung first BPO ko. Yung mga first 3 months ko doon, 2 months, 3 months, maganda. Okay, lahat ng ka-teammate ko, mabait talaga. Tinutulungan ako, tulungan ko sila, ganyan. Oo, parang Tas ikaw yung coaching. baby, yung Oo. baby sa team, no? Pero okay naman lahat kasi close talaga. Tapos after nun, pag may time, nagiinom, ganyan. Then yung parang one time napunta sa parang nagpalit kasi ng TL. Ang dami Doon nasasabi niya. doon na pumasok yung toxic dahil sa TL. Parang ang dami ng problema bigla. Oo. Doon na ako umalis. Hindi ko parang hindi kaya ko naman siya tiisin. Pero nagkaroon pa kasi na parang isang malaking problema kaya nawala din ako. Tapos yung second work ko BPO din. Doon naman walang problema, family problems naman. Naalala ko yung sa TL na yan. Naalala ko yung nga sa first work ko after graduation. Kasi yung first work ko kasi talaga shaky ako, nag-part-time ako eh. Oh. So yung first work ko talaga na official after graduation, yun nga. Yung boss ko, si Sir Chris. Ginamit ko nga yung pangalan na yun na Chris kasi sabi ko na-inspire ako eh, kasi yung isa rin sa pangalan ko yung Chris. So yun yung in-start kong ipatawag kasi Okay. na-inspire ako dun sa boss ko na yun. Grabe yung boss ko na yun. Hindi ko na ngayon na-realize ko kung manipulator ba siya or what. Kasi since first work nga siya, ang daming struggles kasi, di ba, from being a student, tapos biglang nag-work ka na. Okay. May mga times na gusto mo na sumuko bigla agad. Pero siya, since magsasabi ka nga sa kanya, sabi niya, itong mga gagawin mo, ganyan. Parang na-focus ka niya na hindi ka magre-resign. Oo. Ilang beses na ako Nabudol ka. Ilang beses na ako nung gustong-gusto mag-resign. Actually, lahat kami sa team. Kasi Okay, talaga okay. mahirap talaga sa BPO naman eh. Mahirap diba? naman talaga sobra. Tapos ayun, lahat kami sa team tuwing gusto na namin umalis, ko-coaching niya kami. Tapos paglabas, Kinagamitan kayo ng parang- mga mahiwagang salita. No? parang inspired na naman kami magtrabaho, ganyan. Tapos, ayun, tapos ang galing niya talaga magdala ng team. Tapos pa kami, nasa top 3, ganyan. Lagi kami nakapili Okay. ng schedules, ganyan. Tapos, nung umalis na siya sa amin, nagpalta rin ng TL. TL, Kasi ganyan man eh. Nagro-rotate yung TL niyan eh. Palit ng TL. Hindi kasi, ang ginawa naman niya, may ginrap siyang higher position. Okay. Kaya nawala din siya. Oo, kaya nawala siya sa amin. Pero same group pa din. Okay. I mean, nasa same company pa din. Pero yun nga, bago yung TL, tapos, hindi ko alam kung nahirapan ba kayo mag-adjust, pero
yun nga since toxic na talaga kami, hindi niya siguro ma-handle yung ginagawa na pag-focus na umalis na TL sa amin. Okay. So isa-isa na kami umalis, saka parang for 1 year straight kami. Ang baba ng performance ng team namin. So 1 year night. Na parang nawalan kayo ng motivation. Oo, 1 year night shift kami. Tapos syempre ako, unti-unti na ako nagkakasakit, parang lumabas ng allergic rhinitis ko. Mga ganyan. Tapos yung mga PCOS, ganyan. So yun, kaya sabi ko, feeling ko niyan, di na rin talaga healthy sa akin. Doon ako nag-isip talaga ng schedule na maganda. Hindi na nag-workout talaga yung trabaho mo sa Oo. So yun, kaya umalis na din talaga. Oo. Ganyan naman talaga eh. Pag parang nakakita ka ng parang boss na maayos talaga. Oo. Na kahit gaano kahirap yung trabaho, pipilitin mo. Kasi masaya ka eh sa trabaho mo eh. Wala ka nakikitang masama eh. Na parang sayang yung trabaho mo, syempre tutuloy mo na yung tutuloy yan, di ba? Oo, totoo. Doon ka na lang talaga magiging down or mawawala ng gana pag biglang nagbago. Parang biglang may nagbago. Pero kung malakas ka naman, kung kaya mo yung pagbabago, okay lang. Pero kung sobrang toxic na talaga, doon talaga susukot na. Pero ayun nga, ganun nga talaga rin. Tapos isa pang naging twist, kasi itong boss ko na to, si Sir Chris, hanggang ngayon actually in touch pa rin kami. Kasi parang naging life coach ko na siya. So dati hindi lang din work coach siya, pati love life, kaya nagka-coaching siya sa akin. Tapos dumating yung time na, kasi ako na yung nasa cybersecurity, siya naman yung gustong pumasok ng cybersecurity field. So siya naman na yung nagpapa-coaching sa akin. So parang ang galing lang kasi, hindi lahat ng mga boss mo, darating yung time na yung nilulook up mong boss sa work, magiging kapantay mo na rin siya. So ayun, so parang strive hard, tapos yun, sabi nga niya proud din siya kung nasan na ako, ganyan. Ayun. Okay. Ayun na, parang so yun nga, work and work lang din. Kasi darating yung time, minsan, so kung may mga tao dyan na ayaw niya yung work niya or ayaw niya yung boss niya, pwede niya sigurong, alam mo yun, in the future, hindi mo alam baka mamaya magpantay na kayo, mamaya ikaw pa nga maging boss na ayaw mo ngayon. Di ba? Bigla kang umangat bigla. Oo, malagpasan mo siya bigla. Oo, ganun talaga. Nangyayari talaga din. Yun nga, sabi mo ngayon, ako na yung parang nilalapitan ng iba kong boss for coaching, ganyan, mga references. Okay naman din talaga. So, ano ba? Papahinga ba? Cut ba tayo? Oo, pwede naman mag-cut. Okay na yan. Record na natin. May naka-cut. Okay. So, yun. Grabe yung pandemic, di ba? Sige, mo lang siya mag-roll. Malay Tama. makakuha tayo ng momentum eh. Anin ko lang. Ikakat ko na lang din naman yun. Madali lang naman yun.